1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Mag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed. First and foremost, I'd like to thank our media friends for coming over. As stated in the advisory of Attorney Perdito Pasio, yours truly, Attorney Manuelito Luna, Michael Defensor, Attorney Harold Respicio, Hindi kasama si Mike. Mike is not a part pala, Mary Catherine Diaz Binag, Ferdinand Topacio, and Virgilio Garcia are the complainants in this case. But together with us, we are very fortunate to have with us our good friend and always providing leadership to the group, former Congressman Paras, in this complaint that we file against Senator Soto for indirect contempt. So I would like to give the floor first to Congressman Paras. Magandang hapon po mga kababayan. It pains me to put my name in the complaint, but in spirit I am with the lawyers who are filing an in contempt indirect contempt case against Senator Soto for first maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court, being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Sinamahan ko itong mga kaibigan ko for the filing of the charges against Senate President Soto to serve as a lesson for any official who who discourage people to believe in the court of final resort, which is the Supreme Court. Can you imagine kung bawat abogado matatalo sa korte ay hindi niya susundin ang desisyon ng magkakaroon po tayo ng chaos. So, the Supreme Court has already spoken and ang dami pong sinasabi na minamalayan ni Senate President Soto yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya pumunta tayo sa Korte Suprema for them to decide whether his statements against the Supreme Court are valid or not. Kaya po, andito ngayon itong mga kasama ko with me. Ferdy! Yeah. So, yun po mga kasama. Si Attorney Topacio is one of the main complainants here, including Attorney Luna and Cathy Binag, Attorney Virgil Garcia, Attorney Respicio. and Attorney Respicio. Ito si Ferdy, we just made a preliminary statement. Yeah, I would like to introduce our co-complainant, isa sa mga batigang lawyer meron tayo, si Attorney Perdito Pasio, who is my co-complainant, and Attorney Respicio and the others dito sa complaint for indirect contempt against Senate President Vicente Tito Soto. Ito pong petition na ito ay pinagtulungan po namin mga petitioner kasama ng aming abogado, si Attorney Jose Arturo Topacio III, sapagkat para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to demean
destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, na sasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto katulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin, sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwedeng bastusin na lang. Hindi naman po binabastos ng Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulungan. So, what the Senate President is doing is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyanin. The power of judicial review po ito. Sir, pwede ba yung defense na co-equal branch naman? Hindi po. Hindi po. Sapagkat kahit co-equal ka, kaya nga co-equal hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Co-equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung galangin. Kung natatandaan nyo po yung sa Amerika, yung Gore versus Bush sa Florida. Di ba naging Florida ang battleground state? Yung botohan sa Florida ang nagkatalo kung sino magiging Pangulo ng Amerika ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who is Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it. That those are the actuations of mature politicians in a mature democracy. Tayo, parang bata tayo pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, nagdadabog tayo, napipikon tayo. Hindi po dapat ganon ang Senate President. Attorney, kung ma-file na guilt of indirect contempt si SP Soto at kung maging effective sa kanya, may penalty po ba? Maari po siyang ma-judge in indirect contempt. Sure. Maari po siyang kagalitan o ma-reprimand, ma-censure. Kataas-taasan po, siya po ay pagbultahin ng 30,000 o makulong ng 6 na taon. Ng 6 na buwan, I'm sorry. Di ba siya sakop ng parliamentary immunity, attorney? Ay, di po. Outside. Outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay magiging subject to a separate complaint sa Ethics Committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng galawin yun ng kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang kapwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Kailan niyo po ba i-file yung ethics committee? Inaayos pa po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masigura. We are lawyers and therefore we are officers of the court. At kaya hindi po namin masigura yung ginagawa po ni Senate President Soto, with all due respect to him. And just to add, Attorney Topacio, may mga statements siya online. Pwera doon sa interview kay Mr. Esguerra, kay Christian, meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente, yung Senior Justice, parang pinersonal niya. And he also had a statement na inaamyendahan ng Constitution ang desisyon ng Korte Suprema. Mali po yun. The Supreme Court is the final arbiter sa lahat ng constitutional questions. So very irresponsible yung pahayag ni Senate President Vicente Soto. Jurisprudence po ba
din yan. May jurisprudence na yan, marami. In fact, As a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, Oo. 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon at ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Mag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. indeed, history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yun na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, Atty. Perdi? Oo. Isang very famous and landmark case po yun. Sana nadala-dala na ito si Senate President Soto. Knowing that, yung lolo niya ay kinastigate ng Korte Suprema for indirect contempt before. Pero I don't know kung anong ginawa niya. Masyado niyang pinersonal ang ating Korte Suprema, and that is very bad to our system of democracy and the design of the Constitution. Ang Constitution natin ay mas klaro na binigay ang poder sa ating Korte Suprema na mag-interpret ng ating Constitution kahit pa impeachment ang issue. Kasi ang impeachment is provided in Article 11 of the Constitution. Dapat galangin po ang desisyon ng Korte Suprema at resolution.